Taliwas sa pakiusap ng Justice Department, sinapubliko pa rin ng Senate Blue Ribbon Committee ang ikalawang affidavit ni Janet Lim Napoles na isinumite ng kagawaran kanina. Nakalista rito ang 20 dati at kasalukuyang senador, gayon din ang 100 dati at kasalukuyang kongresista na nakatransaksyon umano ni Napoles kaugnay sa pork barrel scam. Saksi si Jam Sisante. Sa affidavit na pinirmahan ngayong araw lang ni Janet Lim Napoles at isinumite na ng Justice Department sa Senate Blue Ribbon Committee, kasamang isinangkot sa pork barrel scam sina dating Senador Rodolfo Biazon, yumaong dating Senador Robert Barbers, Senador Juan Ponce Enrile at mag-inang Senador Jingo Estrada at dating Senadora Loy Ejercito. Nakalista rin sina Senador Gringo Honasan, dating Senador Robert Jaworski, mga senador na sina Lito Lapid at Loren Legarda at dating Senador Jun Magsaysay. Gayon din sina Senador Bongbong Marcos, dating Senadora Tessie Aquino Oreta at magamang dating Senador Nene Pimentel at Senador Coco Pimentel. Pati na sina Senador Bong Revilla at Tito Soto, mag-asawang dating Senador Manny Villar at Senadora Cynthia Villar at sina Senador Alan Peter Cayetano at Cheese Escudero. Bukod sa affidavit na pirmado ngayong araw, ginawa ng kopya at ipinamahagi rin ni Senador TJ Ginggona ang affidavit na nilagdaan ni Napoles noong May 12 na kasamang isinumite ngayon. May pakiusap si Justice Secretary Laila De Lima na wag muna isapubliko ang mga affidavit. Sabi ni Ginggona, in the spirit of transparency para sa paghahanap ng katotohanan and in line with my commitment to uphold the public interest, we are going to release to the media and the public and to my fellow senators, of course, the copies of these two affidavits. bukod sa 20 dati at kasalukuyang senador, nakalista rin sa May 26 affidavit ang 100 dati at kasalukuyang kongresista na nakipagtransaksyon umano kay Napoles at nagbulsa ng bahagi ng kanilang pork barrel. Kabilang sa kanila si dating congressman at ngayon Budget Secretary Butch Abad, kung kanino umano nalaman ni Napoles na mga NGO o cooperative ang kailangan para makapagnegosyo sa mga ahensya. Gayon din sa dating Congressman Mikey Arroyo, anak ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Sa mga nag-ahente naman umano sa mga mambabatas, kasama sina Attorney Gigi Reyes na nooy Chief of Staff ni Enrile, Pauline Labaye na dating staff ni Estrada at Richard Cambe na staff ni Revilla. Ang dating asawa naman ni Senador Coco Pimentel na si Jewel May Lobaton ang umano'y naging ahente para sa senador, habang ang anak ni si Dudut naman ng agent umano ni Jaworski bago naging congressman. Ang artistang si Matt Ranillo naman ang agent umano ni dating Senadora Loy. Hanggang Miyerkules naman hihintayin ang digital records ng whistleblower na si Ben Herloy na pinasabpina mula sa DOJ. Kasunod ang pagsusuri dyan, saka palang malalaman kung kailan ang susunod na pagdinig sa pork barrel scam, gayon din sa Malampaya Fund scam at kung pwedeng imbitahan muli si Napoles. Sa paghain ng Anilay Tell-All Affidavit, opisyal na rin ang aplikasyon para maging state witness si Napoles na nasa ospital na Makati o OSMAC pa rin. Sa pagdinig sa hiling niyang manatili sa OSMAC, sinabi ng mga doktor ng ospital na walang nakitang impeksyon kay Napoles at posibleng stress lang ang dahilan ng bleeding niya kamakailan. Sa ngayon, halos hindi na raw dinurugo si Napoles. Kaya kung hindi magbabago, inirekomenda na raw siyang maibalik sa Fort Santo Domingo sa May 29. Until we verify kung spotting lang ang sinasabi, then there is no recurrence of the active bleeding. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.